Mga kapogi, ito dahil kabit na natin, naibalik na natin, nalangasan na natin. Kaya ayan, na-change oil na. So lilinisin pa natin yung carburetor niyan. So check lang natin kung may pinagbago mga kapogi. So tingnan nyo na lang mga kapogi kung may pinagbago. So ito mga kapogi, nalinisin natin sa tanggol. Ito sana yung dadali natin pa Bicol. So problema naman, ang hirap na magsaya ng kami lang mag-asawa. Kaya for the day's video mga kapogi, ito si Supita, magna 9 years na. So okay pa naman ang performance. So kaya lamang mga kapogi, Bicol nga ang ating tatakbuhin. Di ito kukondisyon ko, at ang kulang na lang dito ay lining, kasi pag medyo mainit na siya ay nararamdaman ko na yung panghihina niya. Pero sa unang arangkada mga kapogi, pag malamig pa ang makina at malapit lang, okay lang siya. So ngayon, ayan, papalitan natin ang lining. Kakalasin lang natin yung side na ito. Yan, sa may clutch side cover, tatanggalin natin yan mga kapogi. First step, kasi muna natin itong kickstart na mga kapogi. Ito. Tapos ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung kanyang tornilyo mga kapogi. So ito mga kapogi, ngayon pa lang makakalas to. Sa loob na almost 9 years. So okay mga kapogi, natanggal na natin yung 12 tornilyo nya. Ito yun. So kalisan na natin, titingnan natin hindi masira ang gasket. So yan natin tumapon ng langis. Papalitan din naman natin yan. So yung langis nya okay pa, kaya lang mga kapogi, medyo malayo yung ating tatakbuhin, kaya kailangan na natin din mag change oil. Ay, sira ang gasket. Palit tayo ng gasket mga kapogi, sira. Ito, ipapalitan. Bakit ikaw gagamit? Tusan. So dito mga kapogi, may 3 tornilyo sa oil pump. Hindi tirahin ng impact yan, baka mabilog. So okay mga kapogi, matanggal natin yung cover ng ating rotor, yung oil pump. So gamit tayo dyan ng castle wrench, at tatanggalin natin dyan yung castle nut bago may washer yan mga kapogi. So after natin matanggal yan mga kapogi, dito naman tayo sa clutch. So number 10 yan, gamitan na natin ng impact. So sa pagkakalas niya mga kapogi, dapat sabay yung dalawang tabi, at para hindi mapingak o mabasag. Ayan mga kapogi. Tapos meron yung 4 na clutch spring. Tapos dito sa kanyang side na yan, meron dyan na 19mm na tornilyo. So ginamitan din natin impact bago may washer yan kapogi. Yan. So ngayon tatanggalin na natin isa-isa yung kanyang clutch lining at saka yung pressure plate dito sa kanyang clutch hub. Yan, hinuhugot na natin mga kapogi. Ayan, hanggang sa nahugot na natin yung mga kapogi yung kanyang clutch assembly. Yan, bali kapogi 5 ang lining yan at 4 yung kanyang pressure plate. So yan, meron yung bushing doon sa likod na yun mga kapogi. Ating mga gagamitin para sa ating kondisyon. So magna number 14 ulit tayo dahil naka number 13 yung ating Supremo, medyo slide na nga siya. Bago yung ating gasket, original Honda. Palit na rin tayo ng langis, Honda rin.
bago yung ito yung ating lining. Bali 5 yan mga kapogi. So mga kapogi, sa mga hindi pa nakakaalam, magkakabit ng lining, yung ilalim at saka ibabaw 202. Bago yung panggitna, yung tatlo, yan 201. Yan po ang sekreto niyan, baka kayo magkamali, mabilis pong maubos yan pagka hindi nyo sinunod yung pinaka guide natin. Bago bilhin na tayo ng spark plug, babawin na natin to. So yan, puro Honda yung ating binili mga kapogi. So yan, install na natin. So pag nabuksan na mga kapogi yung inyong flat side, so huwag nyo kalilimutan palinis to, naka strainer. Ang daming mga muyag oh, medyo matatalas. So dito yan nakalagay. Linisin lang natin mga kapogi. So dito yan nakalagay. So dito yan mga kapogi, dito. Yan. Linisin nyo ng husay. Saan nyo balik. So pagbabalik yung makapal dito sa labas. Ano. So yan pala, tandaan yan mga kapogi. Yan. Sa pump na lang ito. Dumadaan dito bago makyat. Okay mga kapogi, bago natin i-assemble. So mahalaga ninyong malaman. So kung mapapasin nyo itong ating sa clutch hub, yan. May mga marking yan mga kapogi, magkatapat yan. So ito may marking din. Ito. Yung ating pinaka clutch housing. Yan. So kailangan tapat yan. Mapapasin nyo. Tapat din tapat dito. Tapat din tapat dito. Para sumalpak dito, mapapasin nyo. Kasi pagka yan ay nagkabaliktad kayo, nagkamali kayo, madali nyo. Tingnan mga kapogi. Free wheel yan. So kailangan tapat yan. Yan. Yan oh. Yan. Kita nyo ba mga kapogi? Yan. At saka ito. Teknolohiya mga kapogi. So assemble na tayo mga kapogi. So ito ulitin ko uli. Baka magkamali kayo. Ibabaw at ilalim 202. Yan. Yung panggitna nya 201. Tatlo yan. 201 yan. Yan. Basta pang ilalim at saka pang ibabaw ay 202. Yan mga kapogi. So assemble natin. So ito mga kapogi, tandaan nyo ito. Unahin muna natin ang 202. 202. So ganyan na posisyon yan mga kapogi. Tapos yung ating pressure plate, mahalaga nyo din malaman to. Meron kasing matalas yan. Ito matalas, ito yung hindi, ibabaw. At yung ilalim niya matalas. So ganito ang posisyon yan mga kapogi. So dito nilalagay yan. Yan. Nakapaharap dito yung kanyang pressure plate. Yan. Yan. So yung matalas niya dito ko hinarap. Ito yun. Yan, nakaganyan yan mga kapogi. Dito nakapaharap. So tapos sunod natin dito ay tatlong 201. So ito na mga kapogi, tatlong 201. So 202 yung ating ibabaw bago tatlong 201. So ito mga kapogi, kahit magkabali-baliktad wala problema yan. Bago pressure plate. So itong magaspang ang ilalagay natin dito. So yan. Yeah. Yun. Tapos mga kapogi, 201 uli, lining. Pressure plate. Ituloy magaspang. Yan. Paibabaw niyan ay yung makinis. Yun. Bago 201 uli mga kapogi. At pressure plate uli. So ganun uli. Yung magaspang ang nakapailalim. Yan. Oh. So pagtapat-tapatin nyo muna mga kapogi. So yun. Iba ginagawa dyan mga kapogi, binababad muna sa langis. So baka kasi kayo malito, kaya ako lang pinaliwanag. Binababad ko sa dyan sa langis yan. So baka kayo malito kasi kailangan yung 202 sa ibabaw at sa ilalim. So sunod na natin dito mga kapogi. Ay ito na. 202. Yan o. 202. So ibaba ko muna ito. Importante malaman nyo mga kapogi at baka magkamali kayo, ang bilis mauubos na inyong lining. Baka kayo magtaka kahit yan ay original na Honda. So yan. So ganito ang posisyon yan mga kapogi. Yan.
bago itong may marker, tatapat natin sa marker ng yan, clutch hub. Tapat lang natin mga kapogi yung marking. Yan o, may marking naman o. May pagtatapatan kayo. So ito din tatapat nyo. Yung tapat-tapat yan. May marking dito, may marking sa loob, at may marking din sa labas. Okay? So ito na kanyang clutch housing. Yan, may pinakabusing niya mga kapogi. Mamalimutan nyo ikabit. So bago papasok nyo dito kapogi, yan. So siguraduhin itong gear mga kapogi ay tapat dito, at saka yung pinaka gear niya dito sa loob ng ating clutch housing ay tama din dito. Ito yan o. Ito kailangan tumama dito, saktuhan, at saka ito dito. Yan. So hindi man pa mga kapogi papasok yung pagka hindi nyo hindi nagtapat yan. Ibu-ibo nyo lang mga kapogi yung sa tumapat. Yan. 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 Yun. So, dapat ganun mga kapogi. Tingnan. Yan o. Free wheel. Yan. Yan. Pasok na. Tapos sunod, washer na malaki. Tatlo tong washer na to. So dalawang malaki, isang mataba, at saka isang medyo manipis. So dito yan mga kapogi. Yan. So tapos yung ating clutch assembly. Pasok natin mga kapogi. Yan. So dito hindi kailangan nagmamadali mga kapogi. Wala, tapat-tapat yan. Yan, ganyan lang yan mga kapogi. Tapos itong isa lagyan natin dito. Yan, pinakalak. Yung ayos na. So mapasin nyo yung isa sinala ko dito, yung apat doon sa loob. So, tapos sunod dyan mga kapogi yung ating isang malaking washer dito. Yan. So yung magaspang yan, yung metal dock dito natin ilagay. So ganyan ang posisyon yan. Bago nut number 19. Yan mga kapogi, yung kalilimutan. Step by step tayo bago try natin impact. Yun. Tapos apat na spring. Tapos ito mga kapogi. Yan, sumala naman mga kapogi. Make sure nyo, kasi ito may pinaka clamp dito, baka tumuko dito ang spring, kailangan pasok yan dito. So dahan-dahan lang mga kapogi, kailangan sabay yan ang higpit. Gahin nyo muna dalawang tabi. Yan, pitik-pitik lang mga kapogi. So unahin muna natin itong dalawang tabi para magparehas. Yun. So saka natin to load. So pag gagamit kayo mga kapogi dito, yung mga nakalow lang RPM. So ito kasing sa akin impact, may pang heavy, may pang smooth lang. Yan. So tapos huwag nyo kalimutan lang isang to mga kapogi, malinis na oil.
So hanggat na inaano ko yan, nagbubuo tayo dito. At kinakabit natin mga ibang tornilyo. So bababa rin natin yan guys. Damihan nyo na, huwag na kayo maghinayang. Para mamaya pag andar hindi siya mabigla. So dati ang gawa ko dito, binababad ko talaga mga kapogi. Mas sigurado. Tapos huwag nyo kalilimutan to. May bearing yan dyan mga kapogi. Dito yung nakapwesto. Yan. Ayos na yan mga kapogi. Bago sunod natin yung kanyang pump na langis. Okay lang ito, sadyang malinis dapat ito mga kapogi. Yan. May washer yan mga kapogi ito. Yan. Washer to. Tapos yung kanyang lock. So ito gagamitan natin ito mga kapogi ng puller. Dapat meron kayo talagang tools. Yan. So dito may nassemble tayo. 2 in 1 to. May pang malaki, may pang maliit. Bago massemble tayo ng saktuhan dito para mabira natin. So ipasok muna natin to mga kapogi. Kita nyo ba? Yan. Ito kailangan ipitan nyo ito ng husay mga kapogi. So isakto nyo muna bago nyo birahin. Yan o. So okay na yan mga pogi. Pit na yun. Tapos sunod natin yung cover nya. Yan. So may screw yan. 3 mga kapogi. Screw type 3. Step by step tayo para matutunan nyo mga kapogi. Hindi basta-basta ang pagkakabit ng lining. Hindi lahat ng motor ay plug and play, may mga sinusunod tayong guide dyan. Tapos gamit tayo dyan ng screw. Ito ang aking impact screw. May bala tayong screw dapat dyan. Yung pupukpukin mga kapogi ito, nababasag to. So yung kinalas kong rusi, balikan nyo yung aking ginawa. Tanggal to ng aking baklasin. Wala na sa kanyang pump na langis. So first time sa akin nang nangyari na bumaklas ako ng ganyan. Kita ko talaga. So gamit tayo ng impact. Konting pitik lang mga kapogi, hindi kailangan ito makas. Para lang humigpit. Diin lang push. Yun, ayos na yun. Yun. Ito. Yan, mga pogi, as na. So yun, babalik lang natin yung kanyang clutch cover. So tapos gasket, linisin nyo muna mga kapogi bago nyo salpak. Linisin ng husay. So may dowel pin yan magkabila mga kapogi. Yan. Yan, saktuhan. Okay. Bago yung kanyang clutch cover mga kapogi. Yan. Inakala nyo pasok na yung sa dowel pin. Yun. Ang ganda ng lapat mga kapogi. 0-0. Yan o. Tapos tornilyo na natin. So bali ang kanyang tornilyo mga kapogi ating bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. So hindi halos pare-parehas ang haba mga kapogi. So ikabit na natin itong kanyang clutch cable. Kasi kasama itong mga kapogi tornilyo. Yan, kaganyan yan dyan. Ito. Yun.
testing natin itong XL mga kapogi. So ito ang tama din eh. Tayo yung sinuksok nyo at halos pare-pares ang clearance mga kapogi. Yan ang panama dyan. Try natin ito isa. Ayan. So dito na lang kayo mga kapogi. Fast forward na tayo. Okay mga kapogi, ito nakikabit na natin. Nakibalik na natin, nalangasan na natin. Kaya ayan, nag-change oil na. So lilinisin pa natin yung carburetor niyan. So check lang natin kung may pinagbago mga kapogi. So tingnan nyo na lang mga kapogi kung may pinagbago. Ano ba dyan? Hindi, baka maano ka nga. Hoy, may bata, dama ka na. Pogi. Kita nyo ma, pag sa lakas lumamba, sadyang malaki ang in-improve. So ganun lang mga kapogi, step by step lang tayo, balik-balikan nyo lang yung video ko para makapag palit kayo ng lining na hindi nyo na kailangan ng mekaniko. Yun lang, thanks for watching.